Questions from Kuya Moreniel. Boss, ilang minutes timeout sa NBA? Unlike sa mga ligang labas, kabilis ng timeout. Sa NBA, makakapagsayaw pa at makakapagbigay ng prizes. Well, sa NBA, ang timeout ay 1 minute and 15 seconds o 75 seconds. Wala na yung dati na yung coach pwedeng mamili kung full timeout o 20 seconds timeout lang. Dati yung full timeout ay 90 seconds, habang yung 20 second timeout parang nasa 60 seconds naman yon. Pero sa bagong system, pare-pareho na silang pinalitan ng isang klase lang ng timeout, ang 75 seconds team timeout. Pero bakit sa TV parang mas matagal pa rin yung timeout? Actually, magsisimula ang timer nun once na-grant ng referee yung timeout. Ibig sabihin, yung paglakad nila papuntang bench ay tumatakbo na yung oras. Pero syempre, may TV commercial break, t-shirt toss at kung ano-ano pang promos ang nasa likod nito sa arena. Kaya kahit tapos na ang official team timeout, kailangan pa nilang hintayin na matapos yung mga yon para ma-resume ang laro. Kaya sa court, 75 seconds lang, pero sa TV, mas matagal ang nakikita natin. Sa mga streamers nga, may shoutout portion pa with matching salamat sa donasyon, napaka-pogi mo. Pero yung huddle ng team kada timeout, strict yon sa 75 seconds. Kaya minsan makikita mo sa huddle, nagsasalita pa yung coach, nag-aalisa na yung mga players. Kahit hindi pa tapos yung event sa court o commercials, kailangan nila maghiwa-hiwalay. Pwedeng tumayo muna sila sa gilid o scorer's table. Basta kailangan tapos na yung huddle after ng 75 seconds. At kailangan hintayin ng mga players yung signal ng referees bago sila pumasok ulit sa court. Minsan makikita mo yung mga referee magsasabi ng cleared. At dagdag ko na din na meron ding tinatawag na mandatory timeout. Ito yung hiwalay sa regular team timeout na tinatawag ng coach. Ayon sa NBA rulebook, bawat quarter o period ay dapat may 2 mandatory timeouts. Paano siya matitrigger? Halimbawa sa isang quarter, yung magkalaban na team ay walang tumatawag ng timeout. Dire-diretso lang, patibayan. Pag pumatak na ang 6.59 mark at wala pa din talagang tumatawag ng timeout, magsisimula nang maghintay ang referee ng susunod na dead ball. At kahit walang tumatawag ng timeout, tatawag na ang referee ng mandatory. Ibabawas yung timeout na yon sa home team. So after ng first mandatory timeout, halimbawa wala ulit tumatawag nun sa magkabilang team at pumatak na yung 2.59 seconds mark, doon nagagamitin ulit yung pangalawang mandatory timeout at i-charge naman yon sa away team. Pero sobrang bihira naman gamitin yung mga yon since madalas kailangan naman talaga ng mga teams ang timeout at minsan nga nauubusan pa sila. Pero para saan ba yung mandatory timeout? Siyempre, business ang NBA. Kailangan i-ensure ng liga na may break para sa TV commercials o ads. At pag na-trigger yung mandatory timeout, asahan mo na mas mahaba ang commercial doon. Kasi dahil wala kang tumatawag ng timeout, naiipunan ng ads at commercial. Kumbaga, kailangan ng habulin yung quota, baka malugi ang in-check. So, yan yung mga dahilan kung bakit minsan parang antagal mag-resume ng laro during timeout. At pa-shoutout daw muna si Alwin Eliazar ng Palawan. Bahala ka dyan.